Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Ngayong papalapit na nga ang pagtatapos ng taon ay gusto ko lang mag-share sa inyo mga ka-horror ng 5 antingero na sa tingin ko ay namayagpag ngayong taong 2024. Disclaimer lang mga ka-horror, ito kasing napili kong 5 antingero na to ay nakabase lang dito sa aking channel. Depende sa kanilang views at mga reaction ng mga nanonood. Ibig sabihin lang na itong 5 ito ay yung mga nagawang ko na ng video dito sa aking YouTube channel. Kaya ako naman ay humihingi ng kaunting paumanhin kung yung mga kakilala nyo o kaibigan nyong antingero ay hindi napasama dito sa aking listahan. Malay nyo next year mapasama na sila. So tara mga ka-horror at simulan na natin ang video. Number 5, Grupong Amadeus. Bali pumutok ang pangalan ng Grupo Amadeus nang mag-upload sila ng isang video ng testingan na kung saan ang isang agimat na tinesting nila roon ay pinutokan nila ng 10 beses pero hindi tinamaan. Agad naman natin ginawa ng reaction video yung in-upload nila na testingan at doon nga sa video na yun ay nag-comment naman itong si Commander Bantugan na magbibigay siya ng malaking halaga kung ito ay papasa sa 3 putok niya. Agad naman tinanggap ng Grupong Amadeus ang hamon ni Commander Bantugan at yun nga akala natin ay matutuloy na yung kanilang testingan pero sa kasamang palad ay hindi ito natuloy. Sayang. Bali bukod sa pag-aanting, ang grupo ng Amadeus ay nanggagamot din. So doon sa mga gustong magpagamot sa kanila ay maaari nyo silang kontakin sa kanilang Facebook page na Amadeus. Number 4, Padre Mariano Gomez ng grupong Phil Iday. Bali ang grupo ng Phil Iday ay nakilala dahil sa pagtesting nila ng kanilang lihim na karunungan. Ginagawa nila ang kanilang testingan sa pamamagitan ng pagbabaril o pagpapaputok sa isang kapirasong papel. Pero bago nila ito isagawa ay dinadasalan muna nila ito para mapaandar nila ang kanilang kapangyarihan. Pero ayon nga sa isang mataas na leader ng kanilang grupo na si Padre Mariano Gomez na ang kanilang pagpapaandar ay hindi lang gumagana sa isang kapirasong papel. Kahit sa dahon o kahit nga sa tsinelas ay gagana ito. Basta kailangan madasalan muna nila ito bago mag-testing. Napakahusay din mga ka-horror. Mas lalo pang uminit ang pangalan ng Phil Iday dahil nagkaroon din ito ng hindi pagkakaunawaan kay Commander Bantugan. Muntik pang matuloy ang testingan nila kung hindi lang dahil doon sa isang kondisyon. Ang kondisyon kasing ito ng Phil Iday ay hindi pinayagan ni Commander Bantugan. At ang kondisyon na ito ay yung testingan ng gamit ng wantosawa. Kumbaga hanggat may gamit ka ay isasalang mo o itataya mo. Inalmahan kasi ito ni Commander Bantugan dahil alam naman natin na si Commander Bantugan ay ang gamit niya ay medalyon at lugi nga raw siya dahil ang itataya lamang ng grupong Phil Iday ay ang isang kapirasong papel. So sa madaling salita ay hindi ulit natuloy ang kanilang testingan. So sayang ulit mga ka-horror, maganda sanang testingan ito kung natuloy. Sa mga nagnanais namang matuto ng lihim na karunungan ng grupong Phil Iday o nagnanais maging miyembro ng grupong ito ay maaari kayong mag-message kay Padre Mariano Gomez sa kanyang Facebook page. Number 3, Maestro Juan Ungab ng grupong THYYM. Ang grupong THYYM sa pangunguna ni Maestro Ungab ay sikat sa kanilang lugar sa Mindanao. Naging tanyag ang grupo nito sa larangan ng panggagamot at pag-aanting. Pero lalong naging tanyag ang pangalan ni Maestro Ungab nang siya mismo ay lumipad mula sa Mindanao papuntang Maynila para magpa-testing ng kanyang mga ilang piling gamit kay Commander Bantugan. Kung mapapanood nyo yung video in-upload ni Commander Bantugan sa kanyang YouTube channel patungkol sa testingan nila ng mga gamit ni Maestro Ungab, ay wala naman tayong mapapansin na problema sa pagitan ni Commander Bantugan at ni Maestro Ungab. At yung testingan naman ay natapos nila ng maayos. Okay naman yung video. Yun nga lang at wala talagang pumasa
sa gamit ni Maestro Ongab. Pero matapos ang ilang araw ay bigla na lang pumutok ang issue sa dalawa. Makikita naman sa kanilang mga Facebook page na kung saan ay nagtitirahan itong dalawang ito sa kanilang mga posts. At meron din silang mga live video na kung saan ay nagbabanatan din sila rito at nagpapalitan ng mga maaanghang na salita. Pero yun nga, bali-balik rin man natin ang sitwasyon ay pumabor ang lahat ng ito kay Maestro Ongab. Dahil kahit papano ay nakilala siya at dumami rin ang followers niya dahil nadikit ang pangalan niya sa pangalan ni Commander Bantugan. So swerte rin si Maestro Ongab. Number 2, Ismatak Inatak. Isa sa pinaka-kontrobersyal na manggagamot at antingero ngayong 2024 ay itong si Idol Ismatak Inatak. At pagdating naman sa testingan ng agimat ang pag-uusapan ay hindi rin papatalo ang isang ito. Kaliwat ka ng testingan kasi ang isinasagawa ni Idol Ismatak Inatak. At ang pinaka-sikat o pinaka-kontrobersyal na testingan na ginawa niya ay yung walang katapusang pag-testing niya sa buhay na manok. At maging si Commander Bantugan ay nakakabangga nitong si Idol Ismatak Inatak at nandyan din ang hamunan nila ng testingan ng agimat. Pero tulad din ng iba ay hindi matuloy-tuloy ang kanilang testingan. Kaya mismong mga tao na rin ang gumawa ng paraan para matesting mismo ni Commander Bantugan ang sinasabing malalakas at magagaling na gamit ni Idol Ismatak Inatak. Meron kasing mga tao na bumili ng gamit ni Idol Ismatak Inatak at ito ay dinala kay Commander Bantugan para testingin. Pero hindi rin nagtagal ang iringan ni Commander Bantugan at ni Idol Ismatak Inatak dahil sila rin ay nagkaayos nitong kamakailan lamang. At bilang patunay nga na nagkaayos na sila ay umatin pa nga itong si Commander Bantugan sa birthday celebration ni Idol Ismatak Inatak. At doon nga ay nagkaroon sila ng kaunting testingan na kung saan pinutukan ni Commander Bantugan yung isang manok na may nakasabit na agimat ni Idol Ismatak Inatak. Pero ganun pa rin ang nangyari, hindi pa rin ito nakapasa. Pero ayos lang naman at ang importante rito ay bati na silang dalawa. Ang isang patunay pa nga na talagang okay na si Idol Ismatak Inatak at si Commander Bantugan ay nitong nakaraan ay nagkaroon ng friendly testingan si Commander Bantugan, Kabenjo at saka si Idol Ismatak Inatak. Na kung saan itong si Idol Ismatak Inatak ay dumayo sa Laguna. At nagsalang siya ng ilang gamit niya. Ganon din naman si Commander Bantugan, nagsalang din siya. At ang pumutok to ay si Kabenjo. So isa lang ito sa patunay na talagang okay na ang dalawa. Sa mga nagnanais namang magpagamot o gustong magkaroon o maglimos ng agimat ni Idol Ismatak Inatak ay maaari nyo siyang i-message sa kanyang Facebook page. Number 1, Nick Banayo, also known as Commander Bantugan. Sino ba naman ang hindi makakilala sa larangan ng panggagamot at pag-aanting kung ang babanggitin ay ang pangalan ni Commander Bantugan? Itong taong kasi na 2024 ay ang maraming testingan ng limusan ang ginawa ni Commander Bantugan. At sa dami naman ng nagpa-testing kay Commander Bantugan ay so far at sa pagkakaalam ko ay isa pa lang ang nakakapasa rito. At ito ay yung Bato Omo na nilimusan niya ng 20,000. Pero ganun pa man ay open pa rin itong si Commander Bantugan sa mga gustong magpa-testing sa kanya. Napansin ko lang mga ka-horror na kapag ka nag-upload ako ng mga video na patungkol kay Commander Bantugan ay marami ang nagsasabi na si Commander Bantugan naman daw ang magpa-testing ng gamit niya. Medyo matagal-tagal na nga rin nung huling nagpa-testing itong si Idol ng sarili niyang gamit. At yun nga, hindi naman tayo binigo ni Commander Bantugan dahil nito nga na bago matapos ang taong 2024 ay nagkaroon sila ng friendly testingan sa pagitan ni Kabenjo, Ismatak Inatak at ni Commander Bantugan. At dito ay nagsala nga si Commander Bantugan at hindi pangkaraniwan ang medalyon na isinalang niya rito. Dahil ang isinalang niya rito ay yung medalyon ng San Benito na kung saan yung design nito ay yung mismong nakatato sa dibdib niya. At ang malupit dito ay yung medalyon na ito na tinesting na kung saan si Kabenjo ang pumutok ay pumasa. Dahil sa dalawang putok ni Kabenjo ay walang tumama kahit isa rito.
So isa lang itong patunay na itong agimat o medalyon ni Commander Bantugan na ito ay talagang napakalakas ng karga. Sa mga nagnanais namang magpagamot at sa mga nais maglimos o magkaroon ng gamit ni Commander Bantugan na pangontra at pangpaswerte, ay i-message nyo lang siya sa kanyang Facebook page. So yan mga ka-horror, yan yung 5 antingero na sa tingin ko ay namayagpag ang pangalan ngayong taong 2024. At sa paparating naman na taong 2025 mga ka-horror, ay tingnan natin kung sino ang mapapasama at mamamayagpag ang pangalan sa larangan ng pag-aanting at panggagamot. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at salubungin natin ang taong 2025 na masagana at mapayapa at nagkakaisa ang bawat isa. Maraming salamat po.